Minsan, may mga tao talaga na hindi na masukat ang kasakiman sa puntong handa na nilang gawin ang kahit na ano, makuha lamang ang bagay na kanilang inaasam. Ngunit ang nakakabahala pa, handa silang isakripisyo maging ang buhay ng sarili nilang kapamilya para lamang sa isang propiedad. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. 2 buwan ang nakakaraan, naging viral ang videong ito sa TikTok kung saan isang anak ang humihingi ng tulong para sa kanyang ina na makatanggap ng hustisya. Capital Point Action, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Nagmamakaawa po ako, Sir. Capital Point Action na sana po mabigyan niyo po ng hustisya ang pagkamatay po ng aking mama. Pinatay po siya ng kapatid ng papa ko. Sana po mabigyan niyo po ng hustisya ang pagkamatay ng papa ko, Sir. Capital Point Action. Kayo lang po ang malalapitan po namin. Wala po kami ibang malalapitan. Sana matulungan niyo po kami. Pinatay po nila yung mama namin. Pinugutan po nila ng ulo. Noong March 2, 2024, araw ng Sabado, nabulabog ang tahimik na lugar ng Goa, Camarines Sur nang may isang hindi inaasahang karumal-dumal na krimen ang nangyari doon. Isang ginang ang naglilinis di umano ng fish pond sa kanyang property nang bigla na lang may pasurpresang umatake sa kanya at tinaga ito ng bolo. Ang nakakatindig balahibo pa, hindi pa nakontento ang salarin doon at tuluyan niyang pinugutan ng ulo ang ginang na agad nitong ikinamatay. Pagkatapos niyang maisagawa ang krimen, isinuko din ng salarin ang kanyang sarili sa pulisya kalaunan na para bang wala lang nangyari. Ating alamin kung sino ang walang puso na tao ang pumatay sa kaawa-awang biktimang ito at anong dahilan niya sa paggawa ng krimen. Si Rebecca Panuelos o mas kilala din sa palayaw niyang Vicky ay isang 54 years old na ginang na residente ng Barangay Matakla, Goa, Camarines Sur. May masaya silang pamilya na binubuo ng mapagmahal niyang asawa, 3 anak na lalaki at isang bunsong babae. Paglalarawan pa nila rito, ang kanilang ina ay masipag, maalalahanin at makadiyos. Kasama rin ang kanyang pamilya, regular silang pumupunta sa simbahan upang magsamba na sa katunayan, aktibo itong miyembro ng kanilang relihiyon kung saan naglalaan talaga siya ng oras doon bawat linggo at nagsisilbi din sa ibang taong nangangailangan ng tulong. Simple lang ang kanilang pamumuhay pero kitang-kita ng mga taong nakakakilala sa pamilya na sobrang malapit ang relasyon nilang mag-anak sa isa't isa. Ipinagdiriwang nila ang mga espesyal na okasyon palagi na magkakasama at sinusuportahan din nila ang bawat isa sa kahit anumang bagay. Si Rebecca ay may matatag ding paninindigan sa kanyang mga paniniwala na sinisikap nitong palakihin ng maayos ang kanyang mga anak sa mabuting paraan. Kaya klarong-klaro na hindi lamang siya nagkaroon ng malalim na marka sa buhay ng kanyang pamilya, kundi maging sa mga taong nakakasalamuhan nito araw-araw. Ang pinagkakakitaan ng kanilang pamilya ay isang sakahan sa pinagmamay-ari nilang maliit na lupain kung saan nag-aalaga sila doon ng mga pananim at iba pang mga hayop. Dahil sa kanyang kabaitan at magaling ng pakikisama, maging ang kanilang mga trabahador ay wala ring masabi sa kanya kundi mabubuting bagay lamang. Napalapit na ang loob nila rito na halos pamilya na nga ang pagturing nila sa kanya. Ngunit sa kabila ng mukhang maayos at tahimik nilang pamumuhay, may isang bagay lamang na nagpapagulo rito. Ito daw ay ang agawan ng lupa sa pagitan ng mga kapatid ng kanyang asawa na sina Engteng Panuelos, panganay sa kanilang magkakapatid, at si Joselito Panuelos. Matagal na panahon na ang mga ito na nanggugulo sa kanila sa kadahilan ng gusto nilang pasukin ang lupain ng kanilang pamilya na katabi lang din ng property nito. Sa katunayan, regular sila nitong pinagbabantaan, tinatakot at iba pa para lamang umalis sa lupa. Gayunpaman, nanindigan pa rin ng ginang na hindi niya isusuko ang lupang pinaghirapan nilang mag-asawa.
Sinubukan na rin ng asawa niyang sinulito na kausapin ang sarili niyang mga kapatid para sana maayos na ang problema at magkasundo na lamang sila, pero nagmatigas talaga ang mga ito. Hanggang sa kalaunan, dahil sa walang katapusang panggigipit nila, umabot na ang pamilya sa may barangay at humingi ng tulong doon na ayusin ang gulo sa pagitan nilang magkakamag-anak. Sinubukan nilang mag-usap sa harap ng barangay ng maraming beses, pero hindi pa rin ito pumigil sa dalawang kapatid ng kanyang asawa na patuloy guluhin ang kanilang buhay kahit pa klarong sinabi ng mga otoridad na huwag na nilang pakialaman ang lupain ng isa't isa dahil malinaw naman kung sino ang may-ari ng bawat property. Kilalanin naman natin ngayon kung sino ba itong si Joselito Panuelos at kung anong klaseng relasyon ang meron siya sa pamilya ng biktima. Si Joselito Panuelos ay isang 44 years old na magsasaka na residente naman ng Barangay Guimaga, Camarines Sur at kapatid ito ng asawa ni Rebecca na si Nolito Sr. Maayos naman ang relasyon nilang magkakapatid dati pero nagbago lang ang lahat dahil sa agawan nila sa lupa. Ang panganay nilang kapatid na si Enteng ay gusto talagang sakupin ang lupain nila at ilang beses na di umano nitong inalok ng pera sina Noli at Rebecca para lamang umalis doon. Nang hindi yun gumana, doon na sila gumamit ng dahas at pananakot. Ayon pa nga sa mga anak nito, karaniwan na nilang naririnig na pinagbabantaan ng kanilang mga tiyuhin ang kanilang mga magulang na maghahanap daw ang mga ito ng babayarang tao para patayin sila. Binaliwala lang ni Rebecca ang pagbabanta ng mga ito noong una dahil hindi naman nila iniisip na kaya nila talagang manakit. Gayunpaman, para makapag-ingat na lang din, hindi na sila tumatagal doon sa kanilang lupain at umuuwi din kaagad bago sumapit ang gabi. Sa pagdaan ng panahon, pinagpatuloy pa ni na Joselito na takutin ng kanilang ina na umalis sa lupa hanggang sa isang beses nga nilagyan nila ng kable ng kuryente ang isang alambre malapit sa property. Sa kabutihang palad, kahit pa na kuryente doon si Rebecca, hindi naman ito nagkaroon ng malalang pinsala. Yun nga lang, hindi pa natatapos doon ang paghasik nila ng lagim sa pamilya. May pagkakataon din daw na pinagbibintingan nila ito na nagnakaw ng kalabaw at pinagkalat nila ang kasinungalingang iyon sa kanilang lugar upang masira ang reputasyon ng mag-asawa. At may isang beses pa na pinatay din di umano ni Joselito ang mga alagang hayop ni na Rebecca. Gustong-gusto talaga nilang makuha yung lupa ng mag-asawa pero ayaw pa din niyang isukong ito dahil yun lang naman ang kanilang pinagkakabuhayan at alam rin niyang sila ay nasa tama. Nang makita na magkapatid na hindi talaga nila mapalayas sina Rebecca sa lugar, doon na namuo ang nakakakilabot nilang plano. Nagabang sila ng tamang pagkakataon upang gawin ang maitim nilang binabalak at saktong nung araw ng Sabado, buwan ng Marso, tanging si Rebecca lamang ang nandoon sa property kasama ng isang niyang tauhan dahil may ginawa ang kanyang mga anak. Ayon sa isang testigo na kasama ng biktima noong nangyari ang krimen, ang sumusunod daw ang naganap base sa kanyang mga nasaksihan. March 2, 2024, mga bandang 1:00 ng hapon, pumunta si na Rebecca sa kanilang sakahan para daw sana kumuha ng mga gabing ibebenta niya at kasabay na din nun, plano nilang maglinis sa property. Kasamang isa niyang trabahador na si Rodrigo, naglilinis di umano sila banda sa fish pond nang nakita niyang dumating si Joselito, mga 1:40 ng hapon. Naglalakad ito dire-diretso patungo sa kanila na may dalang tubo at itak. Kitang-kita ng nakasaksi ang panlilisik ng mata nito na waribay siya'y galit na nang nagkatagpo ang kanilang paningin, sinigawan di umano siya ni Joselito kung gusto ba niyang madamay. Nang puntong iyon, pumagit na naman si Rebecca at nagsabi na huwag niyang pakialaman ang kanyang trabahador pero doon na siya hinampas ng tubo ni Joselito sa ulo. Bumagsak agad ang ginang sa lupa dahil sa lakas ng pagpalo nito sa kanya, ngunit hindi pa tumigil doon ang kanyang bayaw. Gamit ang itak, tinaga niya si Rebecca banda sa batok, dahilan para tuluyang mapugutan ito ng ulo. Nakita ang lahat ng iyon ng trabahador at sa kanyang takot, nagpasya itong tumakbo papalayo upang humingi na rin ng tulong. Samantala, pinulot naman ng suspect ang ulo ng biktima. Binitbit ito habang naglalakad palapit sa kabilang lupain at saka itinapon ang ulo ng ginang, mga 15 metro ang layo mula sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang gawin ang krimen, umuwi ito sa bahay nila upang linisin ang kanyang sarili
Pero sa kung anumang dahilan, nagpa siya din ito kalaunan na kusa ng pumunta sa istasyon ng pulisya upang isuko ang kanyang sarili mga lagpas 2:00 ng hapon. Nang tinanong siya ng mga officer kung bakit siya sumusuko, diretso naman itong nagpaliwanag na pinatay daw niya ang kanyang hipag. Nalaman naman ng mga anak ni Rebecca ang nangyari sa kanilang ina pagkatanggap nila ng mensahe mula sa isang taga roon sa lugar, kaya nagmadali silang puntahan ito sa sakahan. Ang una nilang inakala ay natagal lamang ito, subalit pagkarating nila doon, tanging nakahandusay na lamang na katawan ng kanilang ina ang kanilang naabutan, duguan at wala na rin itong buhay. Hindi mailarawang sakit at paghihinagpis ang kanilang naramdaman dahil sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na ina, lalo pa at sarili nilang kadugo ang nagtapos sa buhay nito. Kaya para mamatay ito sa ganoong kabrutal na paraan ay hindi talaga nila matanggap. Sa presinto naman, in-interview din ng kapulisan ang suspect at tinanong kung bakit niya pinatay ang biktima. Ang simpleng sagot lang nito ay dahil nga sa away nila sa lupa. Sinabihan pa siya ng mga pulisya na sana dinaan na lang niya ito sa legal na pamamaraan at hindi na pinaabot pa sa patayan. Subalit ang nakakakilabot lang na paliwanag nito, siya na lang daw ang nagsakripisyo para sa kanyang pamilya. Kaya wari ba'y sinasabi niyang sinadya talaga nilang gawin ang krimen upang mabura ang hadlang sa pag-angkin nila sa lupa. Dagdag pa ng suspect, dati na daw tinanggalan ng biktima ng tubig ang fish pond na negosyo niya dahilan para malugi ito. Kaya ng araw na iyon, pumasok daw sa kanyang isipan muli ang mga pangyayari, kaya nandilim ang kanyang paningin. Gayunpaman, wala naman silang patunay na ginawa nga ito ng biktima. Ngunit para humantong sa karumal-dumal na pagpatay ang pag-aaway nilang ito ay nagpapakita lamang kung gaano sila kasakim na kaya nilang patayin maging ang asawa ng kanilang kapatid para lamang makuha ang sa tingin nila'y nararapat para sa kanila. Humaharap naman sa kasong murder ngayon si Joselito at hiling ng pamilya na sana hindi na ito makalabas pa ng kulungan. Umaasa din silang makasuhan din ang isa pa nilang tiyuhi na si Engteng na pinaghihinalaan nilang pinakapasimuno sa pagplano ng pagpatay sa kanilang ina. Subalit paliwanag ng mga pulisya, hindi ito posible dahil wala silang matibay na ebidensya para iugnay ito sa krimen. Dagdag pa doon, wala din di umano ito sa lugar kung saan nangyari ang pagpatay, kaya hindi ito maaaring kasuhan sa ngayon. Noong araw na inihatid sa huling hantungan ang mga labi ni Rebecca, ilang daang tao ang dumalo at nakiramay sa pamilya. Kitang-kita ang lungkot ng lahat sa maagang pagkawala nito, lalo ng kanyang mga anak na hindi magkamayo sa pag-iyak. Salamat sa gamot pa! Salamat pa! I love you! Dahil sa kasakiman, isang buhay ang nasayang at isang pamilya ang nawala ng ina. Panghihinayang pa ng magkakapatid na sina James at Nolito. Hindi man lang daw sila nagkaroon ng pagkakataon na paranasin ng marangyang buhay ang kanilang mama. Marami pa sana silang pangarap para rito, pero ngayon hindi na nila ito kasama. Ang masakit pa daw, hindi na rin siya makakaakyat ng entablado para sana sa darating na graduation ng dalawa nilang kapatid. Wala raw silang ibang masabi sa kanilang ina kundi itong pinaka-the best na nanay para sa kanila. Pinalaki sila nito ng mabuti at ginawa rin niya ang lahat upang mapunan lamang ang pang-araw-araw nilang pangangailangan na wala na silang ibang mahihiling pa. Hindi ito natakot na ipaglaban at ipagtanggol ang karapatan ng kanyang pamilya kahit pa sarili niyang buhay ang nalagay sa panganib. Pagbabahagi pa nila, kung papipiliin din daw sila ng ina muli, siya pa rin ang kanilang pipiliin. Sa pagitan ni na Rebecca at Joselito, napakalinaw ang pagkakaiba ng dalawa. Kahit pa sinabi ng suspect na ginawa niya ang krimeng ito at isinakripisyo ang kanyang sarili para daw sa kanyang pamilya, ang totoo, ang tanging bagay lang na concern talaga siya ay ang lupa at kayamanan. Hindi sila kontento sa mga bagay na meron sila na humantong ito sa pagiging gahaman nila sa pagmamay-ari ng iba. Kung titingnan mo rin ang itsura nito, halos hindi man lang ito makitaan ng bahid ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Gayunpaman balang araw, siguradong mapagtatanto niya rin na sinayang niya lamang ang kanyang buhay kapalit ng isang bagay na hindi niya naman madadala sa hukay.
At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.